Karon sukaranan sa Kristiyanos. Kung sa mga karaan nga mga Cebuano, sukaranan. Unsa may sukaranan? Nanukad ba? Sa ato pag lumba pagdagan, nanukad ka. Aron mo dagan ka, igisukaranan. Pero kana siya sa English, ginganlan ka nag-standard. So, sa English ka na Christian Standard. Pero nganong pagpangita na ako sa Cebuano ngay ibutang na ako din ha. Lisod man pangitao na to ng Cebuano nga standard. Ang migawas ito sukaranan man. So mo na akong gibutang diha sukaranan sa Kristiyanos. Pero ang insakto gid niya na sa English, Christian Standard. Unsa may standard sa mga Christians? Okay, makita ninyo diri ang dako nga cathedral. Dito man ni sa gawas sa nasod. Karon, ang Lucas 14 versikulo 33 nagkanayon. Busa bisan kinsa dinha kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga anaa kaniya. Kung unsa ang previous nato pang kilaboy dili nato biyaan, ingon si Ginoong Hesus dili siya mahimo nga tinun-an ko. Isang unsaon pa nato og pamati kung dili nato usbon ang ato nga mga kinaiya, maura gihapon sa kanhi. Mingon ang balang kasulatan dili siya mahimo nga tinun-an ko. So dili siya sakop ni Kristo. Ang unang Juan 2:15 nagkanayon, dili ninyo higugmaon ang kalibutan. Pero usahay sa atong mga pangandoy, ganahan gyud ta. Tanawa bitaw nganong ang uban. Ganahan man sila dako nga bahin sa yuta. Bisag igsuon sila gibahin na inig kagabi sa ako nang gikanunay nga ginasulti nganong ang muhon mulakaw inig kagabi. Ang yuta naa man na sa kalibutan. Ang propiedad naa sa kalibutan. Ang ato diri nga mga nakita nga kita malipay kinalibutan ra na. Mao na nga miingon ang Dios, miingon si Kristo nagpanudlo siya, dili ninyo higugmaon ang kalibutan bisan ang butang ana sa kalibutan kun ang uban mahigugma sa kalibutan ang gugma sa amahan wala kaniya. So sihon nato tong gulingon kung nahigugma pa kita sa Dios. Naabang gugma sa amahan dinhi kanato o basig wala baya kay tungod gipasulabi nato ang kalibutan. Ang yawa pero timaniha di na mahuhulagway sa yawa. Ang yawa maot magnaw o gwapo? Gwapo. Walay yawa nga maot. Kay kung kanang maot nga naong sa yawa kung ingunana pang itsura, muduol na sa tao, hilabihag karatil sa tao. Bisan pa ang tao nga kriminal kung duulon sa yawa, mukaratil dagan kay mahadlok man na. Hadlok man gani kaswang. Kinsa sa inyo di mahadlok kaswang? Hadlok ni mo kaswang. Kita na mo kaswang. Unyo ano mahadlok mo kaswang hindi mo kita. Sangalan lang aswang. Pero kung ang aswang magpakita kanang giingon nila nga white lady. Maot din nagnaong ng white lady. White lang iyang gisulob. Kaya nagamit og tide. O itong white sa nina. Gamit siyang tide. Sa ito palimpiada itong bayhana to. Pero balik tanin Ingon pa diri nagpadayon. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang mga kailibgon sa unod. Una, kailibgon sa unod. Og ang mga kailibgon sa mga mata. Ikaduha, kailibgon sa mga mata. Og ang pangandak sa kinabuhi. Nganong pangandak man na ang gibutang diya sa Cebuano Pero sa English na niya, ginganlan na siya pride of life, garbo sa kinabuhi. Pangandak, mao lang gihapon, pero sa karon nga mga tubo, dili kayo nila hangop. Garbo, kasabot sila sa garbo. Karaan mo nga Cebuano. Pero sige lang, pangandak sa kinabuhi. Dili iya sa amahan,
kundili iya sa kalibutan. So ato kining tanawon kining tulo. Unsa maning kailibgon sa unod, kailibgon sa mata, ug pangandak sa kinabuhi. Aron malikayan nato, kay miingon man ang balan kasulatan nga dili na iya samahan. Iya na sa kalibutan. Kung iya sa kalibutan, kung diha ta mo sunod, malaglag ang tao. Karon, ani ata. Nagpadayon sa 17 ang kalibutan nagaagi. Umalagi ang kalibutan. Og ang mga kailibgon ini, atong gibasa nga 1 2 3. Apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios, nagapadayon sa walay katapusan. Sa ato pa mamatay man tuod karon pero wala na nagpasabot nga wagtang kay nigabot sa Ginoo iyang banhawon. Sa ato pa nagapadayon gihapon siya. Bisan sa bagong langit o bagong yuta. Mupadayon ang iyang pagkinabuhi. Mo nang gibutan nako diha ang kalibutan. Umalagi lang. Karon, kung kita mo biyahe, daghan ang atong mga dalunon. Pero makita ninyo diri lungon ang iyang forma. Biyahe siya, siguro ang uban kwarta lang dalon. Inigbiyahe, kinahanglan na siya ilimnon, na siya di iyup-yup, kung na pa diya mga magasin, ay kwarta ka na kwarta man na. O, mauna ang mga ibutan na to kung kita mo biyahe. Kinahanglan na ana siya. Karon, daghan kayo ang mga butang nga supposed to be dili ang ayan unta na to pasanon, pero atong ginapasan. Unya mangita ra bata kung unsaon na to pagsunod ni Ginoong Hesus, pero ang atong lulan daghan kayo nga kinalibutanon. So gusto sa Ginoo nga mosunod ganita niya, ang kanang lula nato nga kinalibutanon ato nang ibilin. Kay nga naman dili na makaluwas nato. Lucas 9:23. Og miingon siya sa tanan, kung kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon. Sa ato pagdili atong kaugalingon nga choice, magdumili sa atong kaugalingon og magapasan sa iyang cross. Kay kinsa nga cross? Kang Kristo. Sa ato pa iyang kabubuton sa matag adlaw og sumunod kanako. I-recite magud balik ang atong amahan namo. Unsa may isulod sa amahan namo? Amahan namo nga ana ka sa langit. Pagadaygon ang imong ngalan. Matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Karon kay kinsang kabubuton ang natuman ron? Iya sa Dios o iya sa tao? Karon ang atong gisaysay diri iya sa Dios. Muna ang awhag kanunay, musunod ta. Kumubalik siya, andam ka ba? Mao ni nga ginahimo namo ang pagpakigbahin kaninyo aron mamaandam pud mo. Unya sa dinha nga nakabati na mo niini, i-share pud ninyo sa uban. Aron mamaandam pud ang lain nga mga tao. Karon, giingon diha nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Sama ra gyapon ang kabubuton sa Dios mo'y matuman dinhi sa yuta. Dili atong kaugalingon kabubuton. Kay may dumili man ta sa atong kaugalingon. Maingon usab nga dito sa langit masunod ang iyang kabubuton. Karon niya sa kalibutan una kailibgon sa unod. Kining kailibgon sa unod, masabot na baya na ninyo? Kailibgon sa unod sa ato pa lawas nun nga kailibgon. Nay uban nga mga lalaki nga kung magtanaw sila sa mga babae, murag gihukasan na. Bisag minyo na sila, nagtanaw sila sa babae, uy, kanindot magyud eh. Do you think ang Ginoo wala nakabati niya na? Bisag dili pa nimo ibungat sa imong mga ngabil ang mga pulong, nabasa na sa Ginoo imong hunaw-hunaw kasing-kasing. Mao bitaw na sa napulo kasugo, nag-ingon din niya, ayaw kaibog sa imuhang isig katawo. Naiuban na nga mangulitaw sila sa babae. Dili man jud sugton kay ang babae naman pud na siya iyang choice. Usay ang lalaki mamugos mo na magpalaban sila diwatahan, lumayan, magpalabad. Mangulitaw pud mo kunay mga lalaki diri mangulitaw pung litaw pud boy kana nakagusto pud dinyo. Mao man daw na
Mangulitaw ka, tanaw, ila-ila, kung wala gusto, move on. Pero naiuban nga mamugos. Ang uban gani, ginahimo nila, ilahang kidnapon. Ilahang iilop. Kaya ba mo sa ilop, si Buano? Itaban. Oh, nyawa may mahimo na, kay may buntis naman. Mo na nga pakaslan. Pero naiuban nga, dili gani mo pakasal. Kana, ilalom na sa kailibgon sa unod. Pero niya pa, unsa man ang nakatrigger, nga nung misamot man karon nga kapanahonan, daghan ang mga rape case. Ang mga gulang gina-rape, bisang mga bata nga gagmay. So may animo ni ana, oy. Sabi ninyo, ang pinakagamay nga gi-rape. Kay balo mo pila edad? Pila edad? Be, tagnaan niyo. No. No. 86 months old, 5 or 6 months old. Kung sa may kalaban-laban niya na, kay tungod ang hunahuna sa lalaki, nilad na. Kanuna na siya gahuna-huna o kailibgon sa unod, lawas nun nga kalipay. Kaluoy sa bata. Di pa gani na kay balumulakaw, di pa gani na kay balumusulti. The youngest. Tingnan mo, tungod sa kangilad niya, kanunay makita sa salida din na garigor kanunay ilang utok mang miktima og mga inosente. Okay. Kamo, mga mananapaw, wala ba kamo ng hibalo nga ang pagpakig-abyan sa kalibutan? Kasabot niya ng pagpakig-abyan? Ang abyan, pinulungan ka na nga Ilonggo. Kay siguro nag-translate sa Bible, Cebuano Ilonggo nga pinulungan. Bot pasabot amigo. Kung ikaw nakig-amigo sa kalibutan, maoy pagpakig-away sa Dios. Busa, bisan kinsa nga makig-amigo, makig-abyan sa kalibutan, nagahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Kung amigo na to ang kalibutan. Kung unsa man gani ang ginahimo sa kalibutan, kinahanglan mo likay kita. Dili kita mo sunod sa urog sa kalibutan, kay mahimo ta nga kaaway sa Dios. Usahay, ang mga tao malingaw na magamit niya na. Pero sa tinudaray, makadaot na sa lawas. According to Dr. Linnaeus, sa matag stick, sa sigarilyo, nga pagayup-yupon sa tao. O sa kastik, ha? 14.5 minutes. Sa ato pa, 14 o katunga sa minutos ang maiban sa kinabuhi sa tao. Siya mismo nagaiban sa kinabuhi niya sa usalang kastik. 14.5 minutes ang maiban. Nya mayo kung maura na ang muiban sa imuha niya, kung palitan 20 kastik. Mo na nga mubo ang kinabuhi sa tao niya. Kung magnigarilyo ka, mulagom ang imong ipon tungod sa deposit sa nicotine ug tar. Ngisini mo, makahibalo ka nga, kanataw, hindi garilyo na, kay lagom-lagom ni diri ang kining tunga, nga ngipon. Iya gyapon sa kalibutan, sa sinugdanan biya, wala ba kayo ng pagpanigarilyo diri sa Pilipinas? Kung tanawon niyo ang history dito sa Latin America, ang ilang ginagamit sa una, tinustos, dagko. O niya, gamay raman ang nagagamit, kay muginhawa bang gatag prisko nga hangin? Giyon sa nila pag-advertise. Basta mo gamit gani mo og tabako, munindot ang inyong tingog. Oh, the first advertisement nga gihimo nila mahitungod sa pagpanabako. Karon ang kinsa man ang tao nga dili ganahan nindot ang tingog. Bisan mga babae, bisan mga lalaki. Hala yup-yup. Karon ilang nasuta nga daghan kayo nagkasakit sa baga, kanser sa baga, kanser sa wait, kanser sa tutunlan, kanser sa gums, o sa esophago, tungod sa pagpanabako. Mauna nga ang atong gobyerno diri sa Pilipinas, nag-issue og Republic Act og executive order nga no smoking in public places. Kay walay mahimo nga maayo alang niana. Mauna pagpakig-uban, pagpakig-abyan sa kalibutan, pagpakig-away
sa Dios. So, kailibgon sa unod. Unsa man na iyo nakita dinha nga hulagway? Rocker. Unsa man ang music nga ilahang ginakanta kung rocker siya? Ang ihang ginakanta sweet music ba? Unsa ang kanta nila? Rock songs, rock music. Unsay giingon ini? Kay tungod kay ilibgon sa unod. Unsa may kalabutan niya nakailibgon sa unod? Naghikukas na gani ang uban, no? Wala paki. Pero nag-ingon diya, rock and roll is 99% sex according to John Oates. Hall and Oates Rock Band. Giunsa man nga nahimo man nga sex ang rock and roll. Tan-awan ninyo ang kanang mga grupo nga nagahimo og konsyerto diha sa publiko. Kana bang Woodstock. Open air na. Naunsa man nga ang mga babae musungay sa ilang mga uyab, hubuon ang sanina. Manguyog naman ang ilang lawas. Tanawan ninyo ang Woodstock, dili sila maulaw. Maghubo sila. Ipadayag nila sa katilingban. Pero kung atong huna-hunaon, nga anong nahimong sex ang rock and roll? Huna-hunaan ninyo ang rocking chair. Kakita mo rocking chair. Hindi ma magtuya ang rocking chair. Okay. Unsang porma ha? Dayon, roll. Murol ka. Oh, puli na mo ka. Tiya. Kuha ninyong idea? Because rock and roll is actually sex. Pero daghan kayo ang mamati. Mahitungod niya ng music. Stairway to heaven. Kay mula abot lagi, wow, heaven. Pero pagpakig-away na sa Diyos. Pagpakig-away. Kailibgo na sa unod. Unsa pa gyud? Naay nagkalain-lain nga rock music, classical rock, regular rock, acid rock, metal rock, hard rock, rap, hip-hop, country, western, unsa pa nga klase. Pero kana sila mga pinalangga, nag-ingon si Dr. Neil Midley. Ang mga tigpaminaw og rock music, mas dali silang mugamit og mga droga. Nga naman, kay bisan sa ilang kanta na ay insinuation nga mogamit og droga. Kay balo mo sa background kanang kanta ni another one bites the dust, hey, hey, another one bites the dust, hey, hey, another one bites the dust. Kay balo mo si background na. The dust nga gihisgutan din ha is actually cocaine. Si Moton. And every time nga sila mag-perform niya na, kinahanglan mo singhot na sila og cocaine. Kakita na mo sa mga salida nga ang cocaine nga ibubo nila diha sa glass table, anaon nila og bag-o nga kwarta noon nga dollar bill. Bahin-bahinon kung pila sila, din inang likiton to. Unya murag gihimo nila nga suyupanan, ilong ang musuyop. Insinuation naa sa kanta. Pero tungod sa subconscious mind, ang tao nga nagakanta, mao na, kay wala may cocaine diri sa ato, pero napagi ang inigsuyo pagi sa aso, di pagin pagausod. Nakasinabot mo sa ato. Gisong dinabot diri ka na mga batanon, mga gulang-gulang pud nga nakakuan. Wala na ilang ginahimo. Pagpakig-abyan sa kalibutan, kailibgon sa unod. Gawas pagid nga mo gamit og droga, unsay gingon? Og makighilawas gawas sa kaminyoon. Dili na sila mo ingon nga mo dumili. Bisag minyo sila, ganahan sila og rock music, dali lang sila makapartner. Ni ay usa ka estilo nga wala diri sa Pilipinas nato na sinati, pero dito sa gawas sa nasod, simple ra kayo ilang pag-approach sa babae. Guwapa. Misulod og pub. Ang ato diri nga ngalan, bar. Ang bar actually, dili na siya mao ang
lugar nga sudlanan sa mga babae laki nya gabi na nya nay magsayaw dili na bar. Panalitan kini nga balay musulod ka sala. Naay usahay nga mga balay nga nag-separate sa sala ug kusina. Ginganlan na nga naay countertop. Kanang countertop din ha nga naay butanganan pud diri sa ilalom, ginganlan na siya og bar, mao nay bar. Ang hatag og ilim nun, mo na yung gingalag bartender. Mo na siyang bar. Ang insakto gid nga ngalan niya na pub house. Musulod dito sa pub house sila. Unyang mga babae dito, nakabikini lang, nakatupis lang, braraw panty, unyang mga lalaki dito musulod aron sila ma-entertain. Karon, bisag mga minyo ang uban kay tungod lagi sa kwarta, paghangyo ron niya na okay lang. Unsaon nila paghangyo? Dili kinahanglan ang lalaki musulti sa babae. Pagtanaw niya nga, kanang bayranan, nakatype na siya. Ganahan siya ng bayranan. Muingon siya sa bartender, pakihatag og margarita anak niya. Tubilan na yun, himuan ng margarita. Ihatag na yun dito sa babae. Kung mudawat gani ang babae, dili na kinahanglan pangutan-on na nimo sa ngalan. Pwede ini katapos siya nagdawat, let's go out. Musunod na na. Ilimnon ray katapat. Bisan gawas sa kaminyon, minyo na sila, makigdulog sila sa uban. Ug kana nga pagpakighilawas, pakigabyan ka na sa kalibutan. Wala malipay ang Ginoo kay sa pagkatinuod, ang kaminyon sagrado. To, gikasal man tuod ang uban kanato, no? Gikasal man. Usahay ang uban, wala man mi panalangin kay huwis ra may nagkasal namo. Ang amua, sibil raman mi. Mayor ra may nagkasal namo. Mamayor man, masibil man, mahuwis, mapari man, mapastor man, mareveren man, maimam man, unsay giingon sa Ginoo? What God hath joined together. Matthew 19, versikulo 6. Kung unsa ang gihiusa sa Dios, kinsay naghiusa? Dios. Dili pagabulagon sa tao. Sa ato pa, Dios ang nagbugkos sa kaminyoon. Ayaw ka mo paghunahuna nga sibil ang nagkasal ninyo. Representative lang na sila nga nakigatubang kaninyo, pero Dios ang nagbugkos sa mga minyo. Pero ang uban, makigilawas, gawas sa kaminyoon. Kailibgod sa unod. Ang Diyos dili malipay. Matnguna na to, ng kaminyon sagrado. Ang mga tigpaminaw o buga, ang tigpaminaw sa bugat nga metal rock, mas labi nga makahuna-huna nga maghikog. Kanadeng highway to hell. I'm going down to the highway to hell. Sa ato pa di siya matug langit. Sa ato pa pagkalaglag. Sa mga maghikog, put pasabot nga, kung wala naman ganyan ka, pag eskwela nimo gihagbong ka sa maestro, highway to hell, namati ka. Ay, ang muingon ang estudyante, wala dyan ko ipaglaom mo, ambak na ko sa building. Ambak! Insinuation ka na mga kanta, aron nga ang tao musunod sa mga underlying message nga naa sa ilahang rock and roll music. Mo na ang gingon ni Dr. Neil Nedley. Karon, ingon, kaila mo ni ini nga grupo. Wala naman ang ngalan niyo? The Beatles. Sikat ang The Beatles. Ingon siya, our music is capable of causing emotional instability, disorganized behavior, rebellion, and even revolution. Unsay gisulti ni John Lennon one time sa pag-interview niya. Ingon siya, kanang inyong Jesus Christ, He's okay. He's okay. Pero, masikat pa mi kay niya. Alawa ha? Masikat pa mi niya ng iyong Jesus Christ. Oh. Asa naman tao na si Jesus Christ. Pero kami, ang among nga audience, it is worldwide. O dili siya mahadlok, bisag
sa iyang pagsulti nga ang ilaha kuno nga mga musiko makakos og instability, disorganized behavior, batasan nga dili mao, mo rebelde sa ginikanan o even revolution, muhimo og mga kalihukan sa pagkasamok. Oh. Niya, sa libro kana nga gisulat ni Dr. Juanita McElwain, Demon Possessions and Music. Unsay gingon niya diri? The same exact rhythms are used in each of the three religions. Maurang rhythm in African and Indian music. In rock music, mao na nang ikatulog, kalabanan na sa kalibutan nga nagagamit og rock music. And in music used in meetings of faith healers. The God, Ginoo kuno ilang ginasampit, pero actually, parenthesis ni diha, demons comes whenever he is called by anyone using those rhythms. Magkadlit sila og kandila, nasa tunga-tunga sa lamisa, mag-alirong sila, unya-unsa man ang mga music. Diyos di ang gitawag. Unsay giingon niya? Dili Diyos ang gitawag. The God, mao na ang ilang pagsulti, God. Pero actually, they're calling the demon. Parihara gud niya ng spirit of the glass. Kinsa sa inyo nakaagi og spirit of the glass? Daghan ang mga balita dito sa Manila, Paranaque, dito padulong sa Calamba, dito padulong sa Cavite, nga mga estudyante nga mo explore gyud og spirit of the glass. Usa ka higayon niya na gisuginlan ko, gitawag nila ang espiritu ni Jose Rizal. Kinsa man ni nga espiritu? Ang tanan nga mga tudlo, mga estudyante nagalirong. Naay board din na sa tunga, naa diya sa ibabaw, yes, no. Sunod, A, B, C, D, E, F, G, hangtod sa Z. Sunod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Gibutang ang baso nga nagkulob. Panantudlo sa mga estudyante, tunga-tungang gabi ilang gihimo, gibutang nila sa tunga. Magsigig sila giyamyam, kung unsa na ilang giyamyam, gitawag na mo ang espiritu ni Jose Rizal. Misibog ang baso. Pero di ni mo iduot, itong na ni mo hala, nagsige dagan-dagan ang baso. Espiritu man ni Jose Rizal, midagan sa word yes. Uy, Rizal. Oh, unsa ka nakatuig nga namatay? Kaunsa man tuiga si Jose Rizal namatay? Wa mo kay balo? December 30, 1896. Iya pud nga giihap ang tuig gikan sa December 30, 1896. Unya sa kanang panahon nga gipangutana, insakto. Kadun nangatawa sila. Yan ang utana, kinsa man ang uyab ni kon. Binuang ra kay mga batan-on good, mga high school. Tubag na dito. Ha, katawa na pud sila na. All ko na pud. Siguro napulaan ng espiritu. Nagsigi na og lihok mga pataka naman lang ng mga kuan ba, ng mga pangutana. Pag pangutana sunod nga nasuko ka, dagan yes. Nganong masuko man ka nga si Rizal man kakabuutan man to si Rizal. Dagan na po siya dito. No. Kinsa man di ay ka. Kung sa gispelling, Demonyo. Kaya ang Biblia naghisgot sa una natong gabi nga kita naghimo sa niini. Sumala sa record sa Job 7 versikulo 9 ug 10. Nga ang tao nga manhaog sa lubnganan og igalubong na, dili na mo balik diri sa ibabaw, di na mo puyo uban nato, dili na siya katultol sa iyang balay og dili na kaila ang pinuy-anan niya kaniya. Sa ato panawala na, Ecclesiastes 9 versikulo 5 ug 6. Ang mga buhi na sayod nga sila mga matay. Apan ang mga batay, wala na kanila ang ilang gugma, wala na kanina ang ilahang pagdumot, ang ilahang kasina na wagtang na sa kanhing panahon. So ano imo mang pangutan-on ang mga patay?
Every time maghimo ka og pagtawag og mga espiritu, gitawag na to ang espiritu sa demonyo. Mao na, labi na pud sa mga music o rhythm nga ginapatukar. Iya sa Africans, iya sa Indians, iya sa rock music, o iya sa mga faith healers. Dili Diyos ang gitawag, kundi demonyo ang gitawag. Niya, ang Maranatha page 234. Ang mga butang nga imong gihulagway gipakita sa ako sa Ginoo nga mahitabo sa hapit na matapos ang pagsulay. Ang matag butang nga dili sinultihan ipakita. Adunay pagsinggit, uban ang mga tambol, musika o pagsayaw. Ang uban nagatawag sila sa Ginoo, praise the Lord. Na pagsinggit. Ngayon dili mga Ginoo, praise the Lord. Ngayon kinahanglan gyud ka nga musyaok gyud og mutindog. Sunod na itambol. Ang word niya na nga gigamit sa English, drums. Gagamit sila og drums nga nagasampit sa Ginoo. Sunod na ay mga music nga ginatugtog. Uban ang drums. Dayon na ay mga pagsayaw. Kay nalipay sila nga na ako ng Ginoo. Ang pangutana, Ginoo ba ilang gisampit? Ang igbalati sa mga makatarunganon nga mga binuhat mahimong malibog nga dili sila masaligan sa paghimo og husto nga paghukom. Og kini gitawag nga paglihok kuno sa balang espiritu. Pero timan dili sila masaligan. Pero ilang gitawag nga paglihok sa balang espiritu. Unsa pa yun? Ang balaang espiritu dili gyud ipadayag ang iyang kaugalingon sa mga ingon nga pagpamaagi sa usa ka tunog sa kasaba. Samtang ka mag-worship, unya tugtog. Diyos kuno ang gitawag, pero dili mo padayag ang espiritu kung saba. Giyon sa pag-ingon sa Ginoo sa Salmo, ingon siya, be still. Unsa may be still? Paghilo mo. Be still. And know that I am God. Muatubang dita sa Ginoo, hilom ta. Kaya nakatubang ta sa Ginoo. Kinsa sa inyo ang nakasulod na sa courtroom? Kinsa nakasulod sa courtroom na ninyo? Toy usa. Dire. Okay. Mosulod gani sa korte gani sa yuta, mulingkod ang presiding judge, naa ang clerk of court, naa diha mga testigos, naa diha mga abogado, naa ang mga audience. Kung magsigi gani kag saba nga magkatawa ka, ingnon ka sa huwis. I will charge you contempt of court. Get out of my court. I-charge niya ang tao nga sabaan nga bisag wala gani siya gipangutana, magsigi siya og saba-saba diha mag-istorya siyang katapad, i-charge siya og contempt of court, pahawaon siya sa korte. Kay nagasamok-samok na siya. Then how much more if we are worshiping the God of the universe? Giunsa nato siya pagdayig. Gidala nato sa pagsingit, napag mga tunog ng mga nagbuto-buto. Magsayaw-sayaw pag yun. Timan, maingon sila nga, misayaw man si David. Ato man ni makita o niya. Sige lang. Pero nag-ingon diri nga, dili mo padayag niya na ang balaan nga espiritu nga pamagi sa usa ka tunog nga kasaba. Kini usa ka imbensyon ni Satanas. Aron pagtabon sa iyang maalamon nga mga pamagi alang sa paghimo nga walay epekto ang putli. Tinuod, makabayaw, nagbalaan ang nakamaturan alang sa karon nga panahon. So iyang liso pag-ayo ang mga panghunahuna aron ang mga tao mohimo nini. Ang mga gahom sa mga ahensya ni Satanas nagsagol sa kahinam ug kasaba aron adunay usa ka karnabal ug kini gitawag nila nga balaang espiritu nga nagalihok. Pero timani ang Dios wala din dapita. So ang rock kanunay nga musiko sa yawa mao na ang gisulti sa usa ka rockstar nga ginganlan og si David Bowie. Abi ninyo, katong akong gisulti nyo nga highway to hell, I'm going down to the highway to hell.
Kang David Bowie na. Unsa ang iyang gikamatyan? Naglingkod siya sa iyang hotel room. Nagsigi siya inom. Siya nagud usa, siya inom. Naunsa man na nga sa tanto siguro niyang inom, nagtanaw siya sa salida, na siya pulutan. Kasukaon man na siya. Oh, yubog na siya. Pagsuka na niya, naglingkod siya, buhagay ang iyang suka din ha, kay gipicturan man to. Sa katong iyang hulagway nga, mao na iyang porma sa nagkamatay, pero nagsandig siya, mga puno og suka. Nahibalan siya 2 days after. Wa na, agnas-agnas na, babaho na siya. Gitanaw ang iyang lawas, gi-autopsy kung unsa hinungdan sa iyang kamatayon. Ang iyang gikamatyan, ang iyang sinuka misulod ngadto sa iyang baga kay pag ginhawa niya, pag suka niya migawas niya sa baba, puno pa iyang baba, miginhawa mo siya. Kundi ang iyang suka misulod dito sa iyang baga, naka-cause og automatic nga pneumonia. Nya di naman makagawas, di naman siya makaubo. Kay hubog man siya, sa iyang lingkuranan ra siya namatay. Unya ang iyang giginakanta nga paborito niya, Highway to Hell. Karon, kinahanglan ba maminaw ang usa ka Kristiyano sa musika sa yawa? Oh. Mga pangutana. Anita diri sa Biblia. Gipangunahan sa banda ang pagsimba. Na ay mga drums, ay mga trumpet. Na-record gana sa Daniel 3. Kumusta ang pagsayaw? Karon, mihimo gihapon sila sa ilang pagsayaw ni atong gipanguluhan sa banda. Katong gipanguluhan sa banda, kini, miingon ang hari, ako lang isa-isa nga inigtingog sa mga tulunggon, kinahanglan ang tanang tao musimba. Pero naay tulo ka tao nga wala gid mi simba, wala gid mi luhod pagtingod sa banda. Miingon dahil ang mga katapad, luhod na lang diha, aron nga dili mo patyon sa hari. Kanang dismular lang ba nga, nagbugkos ka sa liston sa imong sapatos, aron lang gid ni makaduko ka ba? Kaya nagtanaw man ang hari. Wa man jud miduko ang tuloy, so dili gid mi muduko. Kay dili man among Dios, kanang gipatindog diha nga larawan, di ba na among Dios. Ang tanang tao nahadlok, duko sila kay basig patyon. Mao lagi mga lagad kay hadlok lagi patyon bisag dili pa mao. Suko man ang hari, kinakakita man siya sa tulo. Insya kamong tulo. Padakop na. Gipaduol gyud dito sa duol sa hari. Siya, kapitua og pilo ang kainiton sa hudnuhan. Gibutangan pa gyud og mga sugnod. Perte na giinita. Halay patukar ang banda. Aludhan ni sila. Wa gyud muluhod tindog sila. Gahi ba ninyo gulo? Gapusan ni ilabay itambog dito. Sa dina nga gigapos sila o gilabay sila dito sa hudnuhan, ang namatay noon ang naglabay. Sila ditong tulo nga nakasulod, ang nasunog sa ilaha ang katurang pisi. Wa gani masunog ilang buhok. Unya nagtanaw ang hari, ingon din ang hari, di ba tulo man to kubuka atong gilabay dito? Nganong upat naman aron? Ingon pa ang Biblia diha sa Daniel 3, og nakita sa hari ang ikaupat nga sama sa anak sa Dios. Tuwa di dito sa Kristo. Giubanan, wala sila masunog. Mingon ang hari, panggawas mo diha. Panggawas mo diha. Mingawas, gisalbar sila sa Ginoo. Oh. Pero miingon ang kining tulo ka mga tao sa wala pa sila gilabay. Nasayod kami nga ang Dios magaluwas kanamo. Apan kung dili siya magaluwas kanamo, dili gihapon kami mosimba niya ng larawan. Wagi sila misimba. Kung bisan gilabay sila dito og namatay, okay lang gihapon. Kay nagtuo sila nga pabangunon ra gihapon sila sa Ginoo, inigabot niya. So kumusta ang pagsayaw niya? Adto tangang David, kay misayaw man kuno si David. 2 Samuel 6:12. Og kini gisugilon kang Haring David nga nagaingon, si Hiyuba nagpanalangin sa balay ni Obed-Edom og sa tanan nga diha kaniya tungod sa arka sa Dios. Og si David miadto gidala ang arka sa Dios gikan sa balay ni Obed-Edom ngadto sa syudad ni David uban sa kalipay. So gidala. Lipay na si David kay nakita niya nganong gipanalanginan man sa Obed-Edom kay gibilin niya dito 6 ka bulan. Ang mga mananap ni Obed-Edom nanganak og daghan.
Ang iyang mga manok, midaghan pa kayo. Ang iyang mga tanom, milambo pa kayo. Mo na nga na mi report ni David, ipanalanginan si Obed-Edom. Una-una ni David, sa ginapanalangin. Ay ba siyang arka sa Diyos kay nalimot naman siya. Karon iyang gikuha gikan kang Obed-Edom ug dalon niya dito sa syudad sa Jerusalem. Sa dinha nga bersikulo 13. Ug mao kadto nga sa diha nga ang nagdala sa arka ni Hiyuba nakalakat og unom na kalakang. Siya naghalad og usa ka baka ug usa ka pinatambok nga karnero. Si David naghalad. Og si David misayaw sa atubangan ni Hiyuba. Kutob sa iyang mahimo. Og si David gibaksan og usa ka lino nga ifod. Si David gani misayaw. Moingon ako ba? O, tanawa, mabasa tuod. Pero ang pangutana, sa simbahan ba? Asa siya misayaw? Sa dalan o sa simbahan? Sa dalan. Wala si David misayaw sulod sa simbahan. Kay gikan sa unom nga paglakang sa nagsakwat sa arka, nakita niya halad din siya, paghalad niya sayaw din siya. Ginoo, salamat nga hangtod karon imo gihapon ko nga giubanan. Nalipay si David. Pero timani wala sa simbahan na hitabo. Naa sa dalan. Ha. Mo na ang pasumangil nga si David kun misayaw, lagi pero wala sa simbahan. Pilipos 4:8. Sa katapusan mga igsoon, bisan unsang mga butang matuod, bisan unsang mga butang dungganon, bisan unsang mga butang matarong, putli, hiligugmaon, maayong kadungganan, kung adunay Diyos nung gahom, o kung adunay pagdaig, huna-huna kining mga butangan ni. So ang mga butanga matuod, dungganon, matarong, putli, hiligugmaon, maayong kadungganan, o Diyos nung gahom, mauna nga mudayig kita kaniya. Ha? Okay. Anita si kaduha kailibgon sa mata. Unsa man ang kailibgon sa mata? Kanang kailibgon sa mata kanang atong makita nga siyempre bag-o man iyang TV. Makapalit man ko ni ana. Bago yang motor. Ugma makuha po ko ugma. Tanawa, kuha po ugma. Nagtanom siya karon og kalibre sa iyang uma. Magtanom ko kalibre, magtanom pa jud ko kamuti. Gamay ra man iya. Gamay ra man iyang yuta. Ngano mag-ibog-ibog man jud. Nga di man lagi ka maning kamot kung sa imong angayan buhaton. Nganong kinahanglan pa biwa magtiid-tiid sa imong silingan. Dala na diha kay libgon sa mata ang mangupya. Kaya lang, ni gulana mo mga estudyante ko. Pero pangayuin yung pasayloy. Okay, kay libgon sa mata. Pinagi sa kanunay nga pagtanaw, mausab kita. Kung unsa kanunay nga atong ginatanaw, maupod na kanunay nga atong ginagawi. Ang mga bata karon nga nagatanaw sa mga salida bisan ng mga games nga cellphone, magdula sila sa cellphone. Unsa man nga klase nga games ang ilang ginadula? Ang kalabanan nga ilang madula, naagi patay-patay, o niya na ay mga gahom-gahom. Ha? Usbo na ako, na ay patay-patay, na ay gahom-gahom. Bisan pa man siguro og Mario na, kaya nikakita niya, pukuko niya, ang baka-baka niya, di ba mamantay? Points dayon niya. Dayon ka nang gingalag Warcraft. Kung man ang Warcraft, gubat, patay-patay gihapon, unya gahom-gahom. Gamitan nimo gahom-gahom. Sa ato pa, more on sorcery o crimes, mga kriminalidad. Mao na sa US. Ang mga ginikanan dito kay pwede naman lagi makatinir og armas. Muadto ang bata sa eskwelahan, City and News. Kita man siya pusil. Mayo man to sa salida, inigpusil ato, butura man to. Nya, patay-patay, pero inig magsalida, bubangon man na. Nagdala ang bata og pusil. Siya, pusilon ti karon. Loaded di ang pusil. Gipusil yan diha. Unsa man ang kuhan. Hagit-hagit. Siya rin naghagit. Kaya man nagdalag pusil. Gipusil niya. Nadughan man, nakasing-kasing. Patay po ng City and News. Gipangutanan, ano man eh. Ang bata, gaduko.
Suko ang amahan, nga imo magidala akong pusil. Iyang gitamparos iyang anak dayon, kaya nakapatay. Dili man na pwede. Una ay DSW, di man na pwede. Una sa tanan, kinahanglan, it should be out of children's reach ang armas. Pero nga nung nakita, irresponsable siya po ng amahan. Tungod kay, unsa iyang nakita dito sa TV. Bisan gani, tanaw ninyo ang mga cartoons, unsa may mga cartoons, kamalingaw ang mga bata, Tom and Jerry. Pukpuko niya ni Tom si Jerry. Mugamay si Jerry. Dugay na puk. Mudako na pod. Manimalo sa po si Jerry. Pukpuk na pod. Maayo man na kay cartoons na naman na. Ang tao ko no pukpuka. Kung mabuwak ang ulo mo, balik magtibuok. Tungod kay ang mga gisalida din ha, mga pasakit. Mo na pinagi sa kanunay nga pagtanaw, mausap kita. Unsa pa gyud? Ingon padre, sa edad nga 16 anyos, 200,000 nga buhat nga mabangis ang ilang makita sa mga salida. Pag abot og 18, duha lang ka tuig, 50,000 ang iyang nakita nga pagpatay o musulay sa pagpatay, kundi ma-imprint sa iyang utok. Ma-imprint. Mauna nga magdalag armas, papusilon na dito ilang classmate, kalabanan, maluoy bitaw ko, nga sa mga high school. Mga high school nga estudyante, depressed sila, kay kanunay lagi, naman ko yung mga bullies, good. Dala siya dito armas, unsa iyang gidalang armas, armal light pag yun. Kutob siya makita, mura po gunahuna niya, mura si Rambo siya, 19 ang patay, usang maestra, 18 kabog estudyante. Panan, niglakaw niya, panagan sa mga estudyante, kay inigsulod niya, nakita niya sa room, hunahuna niya, mura siya si Rambo, di ba, ang gunit ni Rambo sa ihang machine gun, gauyog-uyog po ko na yung lawas. Ano yung mga gihimo? Nakita na ko sa TV. Di nga pa yun. According to Dr. Dolph Zillman, Indiana University, ang negatibo nga epekto sa pornography have been more consistently proven than the links between smoking and lung cancer. Kung naay mga tao nga nagagamit sa pagpanabako, nga sige-sige, nga dili sila makahuna-huna sa pag-undang, unya na develop na og lung cancer, mauusab kuno na ang pornography. Murag na, imprint na silang utok, nga kinahanglan tan-aw gyud sila niana. Mauna, kung palitan mga minyo na sila nga mga tao, bisan ang babae nga milakaw lang diha silang atubangan, iligtan-aw nila, mura nagahubo, gapamaak na silang ngabil. Ninduta. Pero ang balaan kasulatan mingon, iligtan-aw nimo sa babae, uban ang ganing kagana, nakakamit ka na og adultery. Nakahimo ka na og pagpakighilawas ka bisan sa una-una pa lang na. Ingon pa gyud, pakighilawas nga relasyon dinha sa TV, 80% extramarital. Nga naman, ibutang nato, pareha ni Angelina Jolie, kinsa man iyang bana? Si Brad Pitt. Pila ka leading man ang iyang giubanan sa salida. Unya naaman sila sa higdaanan. Kuyog naapoy salidas nila nga si Tom Cruise, naapoy kuyog siguro niya nga lain pod nga mga aktor. Unya minyo man na siya. So makita niya nato nga ang ilahang sugilanon, it is extramarital. Kay bisag kinsa lang ang mga lalaki. Tuod mingon nga, mao naman niya ang sugilanon nila, but it depicts extramarital. 80% sa mga salida ninha outside marriage. Muna nga, magtanaw punta, magsunod-sunod punta. Pero timani nga ang kasal, kinsa ganyan ang bugkos? Diyos, sagrado. Salmo 119, 37 ug 38. Ilikay ang akong mga mata gikan sa pagtan-aw sa kakawangan, ug buhia ako sa imong dalan. Palig-una ang imong pulong sa imong alagad nga nagtugyan sa pagkahadlok kanimo. Sa pagkamanggialamon, magagawi ako sa akong kaugalingon sa dalan sa nga hingpit. O kanus ay ikaw moani kanako.
sa hingpit nga kasing-kasing magalakaw ako sa sulod sa akong balay, dili ko ibutang sa tubangan sa akong mga mata ang butang nga mahugaw. Dili ka mabalik-balik ug tan-aw niya mahugaw. Gidumtan ko ang buhat ni adtong mga nanghisalaag. So, ikatulo. Unsa man ning gingalag pangandak o garbo sa kinabuhi. Hinoon, garbo sa mga ginikanan ang ilang mga anak yun nakalampos. Kay tungod man na bugti sa ilang mga kahago, hindi pa eskwela mga bata. Ang garbo mo'y hinungdan sa pagkapukan ni Lucifer. Si Lucifer, iyang ngalan na dito sa langit. Pagkahagbong niya, unsa na iyang ngalan? Yawa o Satanas. Karon, dili na nagpasabot kinahagbong siya dili, maot yang naong. Gwapo ra gihapon yang naong. Gikan guna siya sa langit, gamhanan guna siya. Gani, nagpadayon ang Pilipos 2:5 nag-ingon, batunin ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. So kung unsa gani ang batasan ni Kristo Jesus, kung unsa yang ginabuhat, mo'y atong sundon. Anhita dire. Makita ninyo mga pinalangga, basta mga ubos yung mga alagad, mga Seventh-day Adventist, walay mga aritos. Walay mga kulintas ang mga Seventh-day Adventist. Walay mga porsiras. Inon rilo, makita man na nimong oras. Unya, sing-sing. Ang uban, gagamit sila sing-sing, professional ring. Wedding band. Pero para sa ako kung moingon ang Biblia, nga dili maayo magamit og sing-sing, mas maayo gid nga wala. Mas maayo gid nga wala. Atong tanawon kining cosmetics ug jewelry. Ang uban, kargada kayo, magtigom gani ang mga babae nga mga dato, kargada kayo mga pearls ug diamonds. Kargada kayo. Hinumdum ko sa kasugilanon, ingon ang duha ka kumari. Ang usa ka kumari kay nagpalit siya og bag-o niyang sing-sing siya. Sayang kayo nga dili makita ko sing-sing, narabay diamante. Siya, mari. Hapon gud na, di gud ngit-ngit. Kakita ka niya na, panganod, baka nagpita diya, Kita ganyan, makita ganyan. Nahuna din siyang mari. Ang bugira, pakita niyo yung sing-sing. Niya kay, bag-o man po dahil aryos ang iyang mari. Siya, mari, unsa ganito, ako kadungog. Unsa ganito, mari? Kanak na, Maria. Ngano, mari, unsa to, mari? Bago po di ang ritos, yung bulawan po di ay. Karon makita ninyo ang uban nga mga tao, malalaki ug mga babae, na mga aryos. Sa una, mga babae naman itong mga aryos. Pero ang Biblia atong tanawon. Ang uban na adi as ilong, sobra-sobra na pud na. Pang tuhog naman ilang mga naong. Unsa ang labi nga kahimutan ni Jesucristo? Sumala sa Biblia. Kana siya, gingadlan na nga record sa Biblia nga si Jezebel mo'y una nga namintal sa iyang naong. Mo'y forerunner kung basahon nimo ang Biblia nga nagbutang og makeup sa iyang naong. Atong basahon. Unang hari 16:31, ang anak nga babae ni Ithbaal, hari sa mga Sidonhanon, og miadto og mialagad kang Baal og misimba kaniya. So si Jezebel, anak na siya sa pari nga hari gihapon nga gingalag si Ithbaal. Unya siya ang hari sa mga Sidonyahanon. Pero pari gihapon na siya, duha ka bukiyang nanggo pari og hari. Karon anak niya si Jezebel, misimba sila kang Baal. Unsa man ang iyang ginahimo pod niya. 2 Hari 9:30. Og sa panghitabo ni Jeho ngadto sa Jezreel, lugar kana nga Jezreel, dili na ang Jezreel nagpuyo dinhi. Si Jezabel nakadungog ni ana Jezabel sa Cebuano, Jezebel sa English. Og unya gipintalan ang iyang mga mata. Gibutangan niya og liner. O gidayan-dayanan ang iyang iyang ulo, gibutangan niya mga alahas, og mitambo sa tambuanan. Tagaan kamo sa sugilanon. Namatay na iyabana. Mao si Haring Ahab. Unya si Jeho gihimo nga hari sa Jerusalem. Gitagna na nadaan ni propeta Elias lagi. Gitagna na daan ni propeta Elias nga si Jezebel patyon
ilabay sa bintana ug ang iyahang lawas pagakanon sa mga iro. Karon kay gwapo man na si Jeho. Naa sa Jezreel nagpuyo si Jezabel. Milabay siya diha sa balay. Ubos sa balay ba, milabay sa milakaw. Pero sa layo pa nakita man ni Jezabel nga, uy, si Jeho ang hari sa pikas, muagi din ha. Iya din gipapintalan niyang naong aron magwapa siya sa mot. Niya gibutangan din niya alahas. O niya mitambo din siya sa bintana. Nga nagkatahila. Kaya basi pag maibog ang hari niya, paglabay niya na ni Jeho, mihanga ni Jeho. Ingon din ni Jeho, kinsa man ang mulaban nako, kinsa man ang mudapig nako, kinsa man ang kontra nako. Mora yang gisulti. Abi nimo, ang mga yunoko nga sulugoon ni Jezabel, giunsa man ang gisakwat man na siya. Na siya sa ikaduhang andana. Gisakwat siya o gihagbong. Gihagbong sa balay. Siyempre nauna ang ulo. Napantok siguro, nabali iya liog ana. Mibiya lang gyapon si mibiya si Jeho, ipadayon siya sa iyang paglakaw. Pagkasunod nga adlaw niya na mibalik siya. Sa lugar diin nahagbungan ni Jezabel, ang lawas ni Jezabel wala na'y unod. Gikaon sa mga iro. Natuman ang tagna nga gisulti ni Elias. Nagikan siyang tambuanan, ilabog siya dito, wala ka balo pa kung kinsang kuan. Basta ang iya na po yung sulugon mo yung naglabog sa iya ha. Pag ingulan Jeho, kinsang mo dapig na ako. Pero wala sila ingon nga nag-away. Mauro to yung gibungat. Gilabog siya. Kunya si Jezabel, gikaon sa mga iro. So natuman ang tagna. Nga gisulti ni Elias. Karon aniya, maghisgot og alahas og panamit. Ni Adre Udom, tagsa-tagsaon nato ni. Unsa may nahitabo? Kini si Jacob. Sa dina nga moadto siya sa Bethel, aron mo simba sa Ginoo kay nalimot man ni siya. Genesis 35:2 ngadto 4 unya si Jacob miingon sa iyang panimalay ug sa tanan nga mga diha uban kaniya isalikway ninyo ang laing mga Dios kinaman sila mga Dios dahil sila mga larawan nga gagmay nga anaa sa taliwala ninyo og maghinlo kamo og ilisan ninyo ang inyong mga bisti. Kay moatubang sila sa Ginoo. Og manindog kita og manungas kita sa Bethel. Og magabuhat ako dito og halaran alang sa Dios. Og nagtubag kanako sa adlaw sa akong kagul-anan. Og naguban siya kanako sa dalan nga akong gilaktan. Mangadto ta didto. Mingon si Jacob sa iyang asawa ug mga anak. No, daghan man iyang asawa. Pero wala malipay ang Ginoo niya na siyang asawa. Nga daghan. Pero kay gilimbungan naman guna siya siyang father-in-law. Unta si Raquel ang iyang pangasawon, ang gihatag ang magulang man si Leah. Yung siya dili, di ba si Raquel akong gipangayo? Yung siya, trabaho ipakuglain nga 7 ka tuig. So gitrabaho na po niya. Usa gihatag si Raquel. Karon, og gihatag nila kang Jacob ang tanan nga mga Dios nga lain nga diha sa ilang kamot. Og ang mga Aryos nga diha sa ilang dulunggan. Og gitaguan kini ni Jacob sa ilalom sa usa ka kahoy nga insina nga diha sa haduol sa Shechem. So nagkalot siya diha og iyang gilubong. Sa ato pa mga tubang sila sa Ginoo, walay pangulorite. Walay mga alahas. Exodo 33, versikulo 3 nga 6. Nagsimba sa bulawan nga baka. Atong tanaw ni. Sa dina nga nakadawat na si Moises niya atong sugo nga misaka naman siya sa bukid. Pagdawat niya, pagnaog niya, nagpista man ang Israelitas. Ingon, Padre, kay ako dili mo tunga sa taliwala mo. Kay ikaw mao ang katawhan nga maggahi og liog. Tingali og ako magautot kanimo sa dalan. Og sa diha nga ang mga katawhan nakadungog diini na niining dautan nga mga balita na nagbalata sila. Pasabot yan na nagbalata, nang hilak sila. Og walay bisan kinsa nga nagbutang sa iyang mga dayan-dayan. Wala na nila gibutangan. Wala na sila'y alahas, wala na sila'y aryos, kulinta, singsing, pursiras, ilang gipangtangtang. Og si Yuba miingon kang Moises, ipamulong mo sa mga anak sa Israel,
Kamo mao ang katawhan nga magahi og liog. Kung musaka ako sa taliwala mo, sa makadiyot, pagdaut-uton ko ikaw. Wa malipay ang Ginoo. Busa, tangtanga karon ang imong mga dayan-dayan, gikan kanimo. Kay ako mahibalo sa akong pagabuhaton kanimo. O ang mga anak sa Israel, na nagpanangtang sa ilang mga dayan-dayan, sukad sa bukid, sa Horeb ngadto sa unahan. Sa ato pa mga tubang data sa Ginoo, wala gid tay alahas. Mao na ang inyong mga ubos ng mga alagad, kami nga mga inyong mga higala, bisan pa sa lain nga mga adlaw, wala mi kabutang og mga aryos. Mga babae walay aryos, walay kulintas, walay pursiras, walay singsing. Simple lang. Kaya ang Dios kay balo siya sa pagtan-aw siya mga katawhan. Ikatulo, Hosea 2:13. Og akong pagpaduawon kaniya ang mga adlaw sa mga Baal. Dili na iya sa Ginoo, kontra na sa Ginoo. Nga kanila nagsunog siya sa insinso. Sa diha nga siya gayod nagdayan-dayan niini sa iyang mga aryos og sa mga bulawang hiyas og mitapas sa iyang mga hinigugma og nalimot na kanako mingon si Yuba. Sa ato pa ang uban nagabutang din ha, dili Diyos ang ilang ginapadayagan. Gipakita nila sila mga silingan, sila mga mari, sila mga pari, sila mga classmate. Oh, kaya aron nga, oy, class. Ngano imo man na ipasigarbo? Kung Diyos ang atong gialagaran, kinahanglan simple lang. Mao bitaw na nag-ingon ang uban ng mga poet, simplicity is beauty. Ikaapat, Isaiah 3:16 ngadto 21. Labot pa si Hioba mingon tungod kay ang mga anak nga babae sa Sion, o mga babae na, mga palabilabihon og manlakaw nga inubanan sa mga pinatikig nga mga liog ug mga mata nga malimbungon, manlakaw nga managkiay-kiay sa ilang paglakaw ug managpagakpak sa ilang mga tiil. Kaya, uy, nanang gwapo, no? Para yun mailhan, labay dito niya, pinatikig nga, pasiplat-siplat. Aron yun, mahibalaan. Pero on sa gingon nagpadayon tungod niini pagapanitan sa Ginoo ang mga alimpulo sa ulo sa mga anak nga babae sa Sion ug hubuan ni Hioba ang ilang mga tinago nga mga dapit niadtong adlaw pagakuhaon sa Ginoo ang katahom sa mga bukala sa ilang mga tiil ug mga pandong ug mga pikas nga mga bulan-bulan, pero kini more on gold ni nga mga dayan-dayan sa lawas, mga aryos, pulseras, bufanda, kalo nga panapton sa una dili pa mangguna hilig ang mga tao og kalo. Karon simple lang ang mga kalo. Pero naay mga kalo gid nga mga mahalon. Mobalor og more than $100. Sa ato pa sobra 5,000. Pero kana siya extravagance na. Og ang ligas og ang mga laso sa ulo og ang mga kahon-kahon nga mga pahumot, liman ka kahon-kahon gyud. Wa lang makuntintog botilya-botilya, kahon-kahon gyud. Daghan nga klase kini, Dolce & Gabbana. Kini siya ihani sa unsa pa may ngalan? Gucci. Kini sa Chanel. Daghan. Di malipay ang Ginoo og mga anting-anting ang mga tao say walay pagsalig sa pulong sa Ginoo kay butang diri ang habak kay basi unyag hiluan sila, masagang pa sila ang anting-anting. Nalipay bang Ginoo? Wala. Nadia mga singsing, pahiyas sa mga ilong. Sumabasa aryos, pulsiras. Kahon-kahon pamot, anting-anting, sing-sing, pahiyas sa ilong. Wala malipay ang Ginoo. Unang Timoteo 2:9. Oh, flawless o lawless. Ang uban mo sulob og mga sanina, pero grabe pud ang mga pikas. Pasilan ang mahal sa ila siguro hilo. Nganong manglakaw kining sa panahon nga Grammy Awards, Emmy Awards sa Amerika. Inig pa picture na niya na, kay tagas maging sanina, ngano ipagawas gid man ang kapaapaahan diha ipakita gid ang duol diha mga kabungot-bungutan makita nga. Nya diha din magtabil-tabil. Kani pakita mi kabungot-bungutan din ha. Unsa maging mga paahan na diha, mga paa sa bantris? Iya sa kalibutan. Nya ka mo manglakaw pud way pagawas-gawas pud yung mga paa pud. Kandag ko og mga gisi. Panamit. Unang Timoteo 2:9.
Mausab ang mga babae managdayan-dayan sa ilang kaugalingon. Uy, padayan-dayano na ang mga babae. Pero unsa nga pamagi? Sa bisti nga mahiangay uban ang kaligdong og kabuutan. Sa ato pa ang pamatasan di ay mo idayan ang kaligdong og kabuutan mo idayan-dayan sa kaugalingon. Dili nga may pinakulong mga buhok og bulawan, sa ato pa gipangbutangan og beads nga mga bulawan. Kung mga mutya, kun panapton nga mahal. Ang uban nga inigtanaw, baratuhon man na. Baraton, okay ra man na. Ayaw po og booking nga. Pero okay gani, dili man na baraton. Barato lang pagbaligya diri kay okay, pero mahal ba yan? Nagikan ba yan na? Imported ba yan na? Di ba? Nabay okay nga made in the Philippines. Okay kay gikan sa Japan, gikan sa US, gikan sa Korea. Pero imported. Ayaw lang bookingan ninyo nga okay. Noon, mga nindot man po ng mga butanga po. Bisinti man po. Okay. So, dili kinahanglan nga mahalon. Basta limpyo ug ligdong nga pagkatao. Limpyo ang gisulob niya, ligdong ka nga pagkatao. Kunya buutan. Nga pag yung mga sanina aron nga mubo. Mo na nga mubo. Kay balo na gid nga mubo og sanina. Unya mulingkod. Unya kanang mubo diri iniglingkod kay musaka pa man gina diri. Kundi duol na lang sa gahaan sa mga langob. Duol. Unya kung mulabay ka makita man. Ang mga babae po, dahil nagtinong niya, sigig bira. Ano mag-isin? Kaya paano na kang amubo na? Yang anong imo pa ba yun ang isulob na? Nga makita man ang kabukal-bukal. Ang imong ganghaan diya sa mga kuiba. Kaya paano na amubo? Mabitang naging magsulob. Huwag ligdong nga sanina. Gabutan. Yan na po yung uban nga. Musulob. Kana. Unya kay milabay man lang ang mga higala. Hello! Makita na po ng mga kabungot-bungotan na po. Wa para magigikuan. Ngayon, tatabunan gina. Ligdong. Ayun na ipakita ng mga kabungot-bungotan din na. Unang Pedro 3:4 nga ang inyong pagdayan-dayan, dili ang sagawas. So, dili na sagawas, ng ipangbutang diha. Nga sa pagpanalapid sa buhok, namin po gasalapid ron. Pero sa unang panahon, dili na sila, sa panahon sa biblical times, dili na known. Mahal ng pagsalapid. Pero sa karon sa ato, bisag diya sa balay, ang mama mo salapid sa bata. Kana, wala na problema. Sa pagdayan-dayan sa mga alahas, nga bulawan, mo na ginadili. O sa pagsulob sa hamili nga mga biste. Ang uban mo palit yun, kinahanglan branded. Kundili, unsa may angay? Sa tinago nga tao, sa kasing-kasing. Sa bisti nga dili, madunuton. Sa ato pa ang pamatasan. Sa maaghok nga espiritu, og makidaiton nga maoy mahal gayud sa atubangan sa Dios. Dili kinahanglan nga muutang pagdayan-dayan sa tong kaugalingon. Kining inyong nabasahan, kining akong gi-share kaninyo mga pinalangga. Gikan niyo na sa Biblia. Gusto sa Ginoo nga mga lagad ta nga simple. Karon, ngano sa tanan nga pagkangano? Kung ang babae gani maminyo, pag-as man og sanina. Kakita na mo na gikasal nga hangtod ra diri ang iyang sanina. Tagas gidi yang Buddha, di ba? Pero sa dinha nga naminyo na, enig kung anay uban nga mga batanon ang sanina taga dinhi. Unsa mahal ang ilang panapton gipalit? Di na sila kasumpay dito. Dili lang hasta. Mao na ang dito ko sa England kay tulong man ko katuig na nakapuyo dito. Naunsa po ding mga babae mubo na kayo kining kuan sanina nya tuyo-tuyoon po siguro ang paghagbong nila silang pitaka. Umubo unsa man nimo? Siyempre ang uban na hawidan unta nya mupunit sa pitaka.
Inig tanaw na lili kadaghan dito ang laki. Inig punit. Kanang punit nga dili gid mo mapiko ang tuhod ba? Nga ang sanina mo saka gyud diri hangtod diri sa ay labaw ko sa igot-igot. Nakita na ko nimo kwan dito. Ay mo ko giri og pina-straight gyud og punit. Nako kakalamihan pa ko ay kapanintal gyud mga bayhana gyud. That's the way they are. Bisan man tuod kung dili sila sa daplin sa dagat kana magtupis magbulad ba. Bisag sa park magdala sila dito og ilang dako kayo nga kanang towel, hikyad, ug maghukas sila dito magtupis, maghayang, magbilangkad. Kung naa dito ang mga Pinoy magbudlat gid yung mga mata gyud. Kay wa man ta masanay. But that's the way they are. Murag ginagamit na gyud ang insinuation sa yawa nga himuan ni aron ang mga tao magpunay og pagpakasala mo na ang hunahuna nga rigor. Ini kagabi inihigda ang makita dito katong babae dito nga naga sunbathing nga gabi langkad sa park na ha? Sa park. May estudyante man o mga minyo nga mga dagko pero kalabanan po dito nga mga dagko nga mga tambok dili po siguro pero ambot ka po kalabanan dito mga slim mo ng mga inana. Modesty set aside. Pero tanawa po ding uban, dili man sila maong gikasal. Pero nga nung nagsulob man og puti ang mga minyonon. Yes. Nagsulob silang puti kay timaan sa ilang kaputli. Pero ang uban, bisag kapila naghihilabtan, sulob ra gyapon puti. Kanyang idea? Putli, yung tana. Sulob ka og puti, kung adyo ka pa nahilabtan. Pero ang uban, eskwela pa gani, high school, college, sawa na, kapilagi explore na. Pero dili yung taingon na. Ang mga babae, magmatngon sa ilang pagbabae nga ihatag nila sa panahon ra gidun ta sa kaminyoon. Kinahanglan ba ang kaanyag gikan sa gisulob nato? O gikan sa sulod? Kristo sa kasing-kasing. Unsa man ang kanyag? Sa gawas sa sulod? Sa sulod. Maupod na sa itong pagpanghalagad. Itong sundon, ang mga pamaging itudlo sa walang kasulatan. Nga dili sa personal nga opinion, dili sa customary, dili sa church policy, kundi naa sa Biblia. Biblia ang magatudlo kanato sa atong mga pagtulunan. Gani, nag-iingon ang Juan 14:15. Kanunay na ito ginabalik-balik. Kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Kinsa nahigugma sa Diyos? Praise the Lord. Praise the Lord. Naot pa sa inyong mga pagpili. Surrender mo sa Ginoo. Surrender ta sa Ginoo. Ginoo, gusto ko nga mosunod kanimo. Gusto ko nga makig-uban sa imong mga katawhan. Gani, pangayo ka mo. Huwag na inyong filapin ninyo. Sama sa inyo nini. Samtang magatapos kita, paghihimo kita sa tong awarding, hangyuan lang ni si Brad Tito, pangayuan ninyo ang form, sulatin. Gusto ko Ginoo nga makig-uban kanimo. E mintras abri pa ang kaluwasan, wala pa miabot ang paghukom. Mahiusa ta. Magasunod kaniya, magakalipay sa pagpangalagad. Dili sa gawas nun nga itong ikapadayag sa tao, kundi naa sa sulod sa kasing-kasing. Kung unsay gisulti niya. Ang katumanan sa pamati nato, mutapos kini pinaagi sa santos nga bautismo, kumudawat kamo ni Ginoong Hesus inyong personal luwas. Magampo kita. Amahan nga balaan. Niningtak na sa kabiyon, kami nagpasalamat sa imong pagpagiguban. Maingon sa pulong nga mong gitunan karon. Tabangi kami o Diyos sa pagbisti nga maligdong ug buutan nga mga kinaiya. Dili sa gawas nga ikapadayag o Diyos, kundi sa kasing-kasing dayon. Kay ikaw nakabasa man kung unsang tuyog tumong sa mga kasing-kasing. Nga malikay kami, nining kaibog sa unod,
kaibog sa mga mata, ug maingon ang pangandak sa kalibutan, ug garbo sa kalibutan. Tabangi kaming mahilayo o Diyos. Ang imong mga pulong, klaro kayo nga nagasulti, na pinagi sa simple nga pamagi, makahimo kami sa pagdayeg kanimo. Ani ang mga katawhan sa mga tubangan karon. Tabangi sila nga magapili sa imong mga dalan. Usa lang ang dalan nga paingon sa langit ug kana sigpit. Giya ka na ngadto sa kaluwasan apan jutay ra ang nakakaplag. Tabangi kami o Diyos nga makakaplag niya ng sigpit nga dalan. Ug malakip kami niya ng mga jutay nga mga katawhan nga nakakaplag ni ana. Aron kung ikaw mosudya sa kalibutan, masigurado ang among mga kinabuhi dinha sa imong mga kamot. Pasayloaw Diyos ang among mga sala kung kami nakapasubo kanimo. Panlangini usab ang pagkaon nga mong pag-ambitan karon. Magkahatag ka na mayong panglawas. Ug usab sa matag gabi nga kami nga bulag-bulag, iskinli kami o Diyos sa imong mahinungdanon kayo nga gugma sa among kinabuhi. Aron makahimo kami sa pag-alagad kanimo sa tinud-anay kayo. Pasaylo ang among sala. Usab, isalig na mo kining tanan sa ngalan ni Hesus Manluwas. Amen. Mayong gabi sa tanan.